Sabi po sa balita, mga kaistorya ng local media, wala umanong nagawa ang China na patungangan na lamang ng ang Philippine Navy po natin at ang atin pong mga allies ay sama-sama po naglayag dyan sa West Philippine Sea. As in, walang nagawa, dumistansya pangaraw po mga kaistorya. At dagdag na balita, itong pagkapanalo ni Donald Trump ay mukhang sinamantala ng mga didilis. Ginamit po nila mga kaistorya para mag-fabricate na naman ng isang fake news para po siraan si PBBM. At ay umaasa ang mga didilis na kumbaga mga kaistorya, sila umano ay papaburahan, kumbaga parang ipagtatanggol sila ni Trump. Ano yun? Feeling nasa posisyon pa rin? Pakishare po mga kaistorya at pakilike. Magsimula na po tayong magtalakayan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Palakihin ko muna para mabasa din po ninyo mga kaistorya. Tingnan ninyo. November 6, 2024. Kahapon lamang po ang balita na ito. Ang sabi, China backing off when Philippine forces patrol with allies, says Navy officials. Nagpatrolya. Hindi lang po basta-basta naglayag, kundi sama-samang nagpatrolya mga kaistorya ang Philippine Navy at ang atin pong mga allied countries dyan sa West Philippine Sea. Backing off. Ano bang pag sinabing backing off? Wala, tumunga nga lang, walang ginawa ni hindi lumapit, hindi nga raw po pinigilan, hindi hinarangan, hindi binuntutan. Yan po ang sabi mga kaistorya. Basahin nga natin sa ibaba Ang sabi po dito, Chinese forces keep their distance when they see Philippine forces sailing with powerful nations in the South China Sea, a ranking Philippine Navy official shared on Wednesday, November 6. Anong ibig sabihin noon? Ang pwersa umano ng China dyan sa South China Sea ay nanatiling malayo, nasa malayo, mga kaistorya, nakatunga nga lamang nang makita umanon nila na ang pwersa ng Pilipinas at pwersa ng mga makakapangyarihang bansa na kasama natin ay nagpapatrolya dyan sa West Philippines. West Philippines yun, mga kaistorya. Ang nagsabi po niya na Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, the Philippine Navy's spokesperson for the West Philippine Sea, noted that Chinese vessel displayed different conduct when encountering multilateral rather than purely Philippine patrols. Mga kaistorya, ang sabi pa, China's maritime forces, including its warships and shadowy maritime militia vessels, have not displayed coercive or aggressive behavior before, during, and after the Philippine joint patrols in the disputed waters, Trinidad told reporters. Yung pwersa umano ng maritime ng China, mga kaistorya, kasama yung kanilang mga warships, ay wala naman daw pong nagawa. Pati na nga yung mga militia vessels, walang nagawa. Nandun lang sa malayo. Siguro nagmamatsyag, nakatingin, kumbaga nakatunga nga, nagmamarites lang, walang nagawa. Akala ko ba gusto nila giyera? Akala ko ba palaban sila? Akala ko ba aatake sila? Ay nung nakita ang Philippine Navy kasama yung mga malalakas na bansa, nagpapatrolya doon sa karagatan natin. Wala raw pong nagawa, mga kaistorya. Hindi hinarangan, hindi pinakialaman, hindi pinagbawalan, hindi niradyuhan, hindi binuntutan. Walang ginawa. Wala po. Malinaw yun na sinasabi dyan sa balita. The Navy has conducted 10 joint maritime activities in this year with various international partners, including Australia, New Zealand, Japan, Vietnam, Canada, United States, United Kingdom, and France. Yan ang sabi, mga kaistorya. Totoo ang balitang yan. Wala naman tayong iniimbento, hindi nanggagaling
sa atin. Okay, ha? Yan yung magandang balita na ihatid ko sa inyo. May maidadagdag pa ako mamaya na sinabi mismo ni Secretary Gibo Teodoro tungkol sa kaya Donald Trump. Ano ha, mga kaistorya? Dito muna tayo. Actually, mga kaistorya, meron pang isa eh. Ay, hindi ko na lang ipapakita yung isang yun na matindi yung kwan. Basta kalbo yun, nadidilis. Matandang kalbo na parang hikain. Ha? Todo asa si kalbo. Ha? Todo asa. Ginamit niya pa yung pagkapanalo ni Trump para mag-imbento na naman ng paninira kay PBBM. Hindi ito si kalbo na senador ha. Yung isa na didilis. Oo. Yung parang hikain. Sandali. Natatawa na naman. Oy, mamahitan ba dyan? Kunin ko muna yung Sanrio ko ha. Tirintas ko na muna. Nararamdaman ko unti-unting humahaba na naman yung balbas ko. Paki-share po at paki-like. Isa sa assumption lang nila ito ay si Senator Bato. Wait lang, ayusin ko muna yung upuan ko. Palaking ko nga. Para mabasa ninyo. Ito ay post ng Impact Leadership sa X. I think I can visit the US again. Ano yun? Bakit ganoon? Senator Bato de la Rosa expressed his support for the Republican Party following the US elections in a Facebook post on Wednesday, November 6. De la Rosa referred to former US President Donald Trump as his compadre. Oh, compadre mo talaga, aber. Who is currently leading in the poll, sharing his excitement about the possibility of... excited talaga sila at ang taas ng assumption nila kay Donald Trump, mga kaistorya. Ayan, my compadre is winning the polls. I think I can visit the US again. Let's go, Republicans. Talaga lang, ha? Sabi naman ni Harry Roque, matalik na kaibigan daw po ni former President Rodrigo Duterte si Donald Trump. Meron bang matalik na kaibigan na pinagmumura ng dating Pangulo ang Amerika nung kanyang termino pa? Meron bang ganun? Of course, bibisita si Trump sa Pilipinas, allied country natin ng Amerika eh. Normal yun, mga kaistorya. Pero kung sasabihin mong pagkakaibigan lang, nako, matagal na, mga Marcos noon pa. Nasa 40s pa lang si Donald Trump. Magkakilala na ang mga Marcos at si Trump. Oo, yun ang totoo. Kinoment ko nga yun eh, kaso dinilit eh. Magbabago ba, mga kaistorya, ang pulisiya ng Amerika? Ngayong si Donald Trump na ang presidente ng Amerika. Take note ha, mga kaistorya, hindi po pro-China si Donald Trump. Yung mga illegal immigrants, kung hindi ako nagkakamali, na Chinese national, mga kaistorya, na pumupuslit papasok ng Amerika, isa po yun. Yung ginagawang yun ng mga Chinese nationals ay patitigilin ni Donald Trump. Itatayo niya uli yung border na pader. At hihigpitan yung pagpuslit. Isa yan, mga kaistorya, hihigpitan yung pagpuslit, papasok ng Amerika. Isa yan. Talagang binanggit yan ni Donald Trump nung nangangampanya siya. Mga kaistorya, pati yung giyera sa Ukraine at Russia, within a day ay kayang patigilin ni Donald Trump. Sinabi niya yan habang nangangampanya po siya. Well, punta muna po tayo sa sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro. Ang sabi dito, ito po ay tayo ay nasa Meta account mismo ni Secretary Gibo. Ang sabi dito, whoever becomes the next US President, the strong defense relationship between the Philippines and the US will remain intact. O gusto pa yan. Secretary of Defense ang may sabi, mga kaistorya. Mananatili ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Walang magbabago. Ano yon? Actually, may isa pang balita binanggit kung ano yon. Sustainability, yung isa, of course, mga kaistorya, partnership, may kinalaman, normal na trade, mga kaistorya, komersyo, at isa pa, defense. Yan, binanggit dyan. Defense. Pag sinabi mong defense, matik papasok dyan yung EDCA. This is because our partnership is grounded in fundamental principles such as long-term commitment and adherence to international rules which remains constant despite changes in political leadership. Ayan si Secretary Gibo mismo ang may sabi, mga kaistorya. Ito pa,
Taipei Times. Manila confident in US policy continuity. Official, mga kaistorya. Ito ay, ang petsa nito, asan ba? Same lang ito. Ayan, October, wala pang eleksyon. Ano ho? Tingnan ninyo. Basahin natin. The Philippines is confident in the continuity of US policies in the Asia-Pacific region after the U.S. presidential election. Philippine Secretary of Defense Gilberto Teodoro said, underlining that bilateral relations would remain strong regardless of the outcome. The alliance between the two countries is anchored in shared security goals. Yung security policy ng Amerika sa Southeast Asia at buong Indo-Pacific region kaya malabong magbabago. Hindi ako naniniwala, mga kaistorya. And the commitment to uphold international law, including in the contested waters of the South China Sea. Our support, kinote ng Taipei Times, yung sinabi po ni Secretary Gibo, our support for initiatives bilaterally and multilaterally is bipartisan, aside from the fact that we are operating together on institutional grounds, on the foundational grounds, Teodoro said, an interview. Ayan, mga kaistorya, mababanggit pa nga dyan ito, misbehavior ng China. Yung hindi maganda ginagawa ng China sa South China Sea, yan ang malaking dahilan, mga kaistorya. Kaya, naniniwala ako, hindi magbabago ang pulisiya ng Amerika sa rehiyon natin. Hindi po magbabago ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika pagdating po sa sustainability na binabanggit, lalo na po sa defense. Ito pa. Teodoro, change in U.S. leadership won't affect defense ties with Philippines. Kaya wala po kayong dapat ikabahala mga kaistorya. Wala. The robust defense and security relations between the Philippines and United States will not be affected by Washington's change in leadership in the upcoming U.S. presidential elections in November. DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. believes that the relations of the two countries is based on two fundamental things. Ayan, sustainability and sharing of common principles. Isa sa common principles ay yung isinusulong ng Amerika na demokrasya at trade route, mga kaistorya, sa South China Sea. Parehong binanggit yan ni PBBM, mga kaistorya, at ng Amerika. Ito, diretso tayo, mga kaistorya. Wait lang, puntuhan ko muna. Ipinasok pa kasi ng mga didilis yung usapin ng ICC nang nanalo si Donald Trump. Pwede daw dikta ni Donald Trump na maging malambot ang ICC. Bakit pati yun? Ang layo yata sa usapin. At saka ito pa, pumasok na po sa usapin ang Department of Justice. Gumawa na po ng task force ang Department of Justice, mga kaistorya, na mag-iimbestiga sa AJK ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nandun na sa DOJ, mga kaistorya, ang usapin. So ano pa bang ikinakabahala? Well, wag kayong pabula sa mga didilis. Sanay gumawa ng fake news ang mga yan. Hanggang ngayon nga, yung pulburon video na ginawa nila, inimbento nila na kahit mismong matibay na didilis, na vlogger, aminado, edited. Hindi nila napatunayan hanggang ngayon. Maniniwala pa kayo sa mga yan, mga kaistorya. Ito yung sinabi ko sa inyo na binanggit ni Donald Trump dati. BBC, what Trump's win means for Ukraine, Middle East, and China. Ayan. Pag binanggit mong Ukraine, matik involved dyan si Russia. Di ho ba, mga kaistorya? During his campaign, Trump made broad policy pledges, often lacking specific details based on principles on non-intervention and so on and so forth. Ito. Binanggit niya dyan, mga kaistorya. Basahin lang natin. Donald Trump's return to the White House is set to reshape U.S. foreign policy, promising potentially radical shifts on multiple fronts as war and uncertainty grip parts of the world. His victory signal of the one of the so on and so forth. Nasaan na ba yun? Wait lang, hanapin natin dito, mga kaistorya. Ito na, Russia, Ukraine, and NATO. During the campaign, Trump repeatedly said he could end the war between Russia and Ukraine in a day. See? Mga kaistorya. Naniwala na, hindi naman tayo nag-iimbento. Nasubaybayan ko po yung mga election sa Amerika.
yung mga sinabi ni Trump ay nasubaybayan ko rin po. Oo, mga ka-istorya. At actually, yung kompetensya ng Amerika sa China, pag-uusapan ay trade, pag-uusapan ay seguridad, binanggit ni Trump. Kaya nasasabi ko, hindi pro-China si Trump. Oo, mga ka-istorya. May binanggit pa dito. When asked how he suggested overseeing a deal but has declined to give specific. Of course, taktika yan. Security policy yan. Bakit niya babanggitin? Di ba mga ka-istorya? Wala namang ganun. Matalino si Trump. Hindi nila kayang utuin yan. Hindi nila kayang bilugin yan. Kahit pang mga didilis, kung sa akala nila mabibilog nila sa Trump, no, hindi mangyayari yun. Malabo yun. Okay, dagdag na balita mga ka-istorya. Look, Quad Committee chairpersons and 4 others lawmakers file a bill that would authorize government to seize lands illegally acquired by foreigners, particularly the Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. House Bill number 11043 or the Draft Civil Forfeiture Act is an offshoot of the Quad Committees probe. Ayan sila. Ito pa mga ka-istorya. Yung balita na nasa na ba yun? Nasa balita po ng TV5. Wait lang, hanapin natin. Na ano ko yata. Ito yan mga ka-istorya. Ito yung bill na yan na binabanggit. Hindi ko na palakihin kasi may anuhin pa. Kung maganda kung ganun. Kasi ang mga lupain na yan na nabili illegally ng mga Chinese nationals, dahil yan dun sa naging talamak na fake birth certificates, umano yung mga Chinese nationals ay na-issuehan ng Filipino birth certificate. Naka po. Panahon yun ng Duterte administration nangyari, mga ka-istorya. Ngayon, naging problema na sinusolusyonan ngayon ng kasalukuyang administrasyon at ng mababang kapulungan. Dapat lang sa Amerika, matagal na po nilang ginagawa, binabawi nila yung mga lupain na nabili ng mga Chinese nationals sa kanila at isang sa ipinagtataka nila na naging national concern nila ay bakit malapit sa mga base militar nila. Kahit i-research po ninyo, kahit ngayon pa real time, kahit sa Google na lamang ninyo i-research yan, lilitaw po yung sinasabi ko sa inyo na yan na balita, totoo po yan na ginagawa ng Amerika. Tuloy, tungkol naman kay VP Sara. Fabricated receipts in Sara Duterte's confidential funds flag. Naku po, fabricated daw po yung mga resibo. House lawmakers flag fabricated acknowledgement receipts submitted to state auditors by Vice President Sara Duterte's office in its use of confidential funds. Yan na nga ba Di pa, yan na nga ba Sinasabi ko mga ka-istorya Ito pa, dagdag pa tungkol pa rin sa OVP. People's Tonight. Binanggit ni Senator Grace Poe, chairman ng Senate Finance Subcommittee na nagsusuri sa OVP budget, ang kakulangan ng mga sumusuportang dokumento mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte bilang pangunahing dahilan sa naging desisyon ng Senado. Palakihin ko nga. Nakiisa si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na nag-sponsor ng OVP budget sa Kamara sa mga pakikibaka ni Senator Poe na makakuha ng kinakailangang dokumentasyon ng budget mula sa OVP. It would be really difficult, and I feel for her because it's difficult for a sponsor to really defend the proposed budget kung walang koordinasyon ng ahensya. O yun nga, hindi nga daw po nakikipag-coordinate kina Senator Grace Poe ang OVP. Hinihingian ng mga dokumento na nagpapaliwanag kung saan ilalaan o gagastusin yung hinihinging proposed budget na may mahigit 2 billion pesos, walang tugon ang Office of the Vice President. Kaya ang nangyaring desisyon niyang committee na yan, Senator Grace Poe ay i-retain o i-uphold yung mahigit 700 million pesos na naaprubahan na budget ng Kamara for OVP. Diba? Oo nga naman. This is not the OVP's money. Pera natin yun. Pera ng taong bayan yun. Totoo yun mga ka-istorya. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader and Tingog Representative Jude Asedre. Una nang nanawagan ang Kamara na bawasan ang budget ng OVP. So on and so forth. Ito na lang. Ang punto ko dyan. Bakit ko ito binalik?
Kasi 'di ba sabi pinopolitika daw po ang budget ng OVP diyan sa Kamara, diyan sa mababang kapulungan. Bakit pagdating sa Senado, gano'n din ang nangyari? Ano 'yun, pinopolitika din ng Senado? Gano'n ba? Maraming kaalyado ang Duterte camp sa Senado, 'di ba, mga kaistorya? O kayo, ano po sa palagay po ninyo? Eto na, ha? Yung sinabi ko dati na ako'y kahapon lang, hindi ako naniniwala na ang Cadillac Escalade na yan na sasakyan na nag-violate sa traffic rules, pumasok sa EDSA bus lane at tumakas sa traffic enforcer ay pag-aari ng isang empleyado lamang ng isang kumpanya. Ay totoo nga ang sinabi ko. Ang hinala ko, eto, kanino ba talaga yung mamahaling sasakyan na yan, mga kaistorya, na nagkakahalaga, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 18 million pesos, kaya hindi yan kayang bilhin ng isang karaniwang empleyado lamang ng isang kumpanya Ito, balita ni bilyonaryo, mga kaistorya, sa X. Ayan Bilyonaryo William Gatchalian, the father of Senator Sherwin Gatchalian, is the owner of the Cadillac SUV which was caught in a viral video breaking traffic rules according to records of the Securities and Exchange Commission. Ayun. Father daw po. Tapos ang sabi ng LTO, fake daw po yan. Yung number 7 na yan na plaka na inilagay dyan sa SUV na yan na Cadillac Escalade. Anong sinasabi ngayon ng LTO? Ibig sabihin, sinasabi ng LTO na yung tatay ni Senator Win Gatchalian ay gumamit ng peking plaka na pang senador. Ako, nagre-reiterate lang ako ng balita. Ayan Diba? Sabi ko sa inyo kaya hindi ako naniniwala Click nga natin to kasi yan mismo yung online news article nila Rule, breaking Cadillac 7 exposed. William Gatchalian owns SUV which forced its way into EDSA busway 1 day ago. Billionaire William Gatchalian, father of Senator Sherwin Gatchalian, owns the Cadillac SUV that was caught in a viral video breaking traffic rules, according to records from the SEC. The LTO office announced that the SUV, which bore the 7 plate reserved for senators, was registered under Orient Pacific Corporation, but it did not disclose the name of the individual owner. Bakit? Di ninyo dinisclose LTO. Ano yon? Kung karaniwan bang tao lang yan LTO, expose ninyo, no? Di ba ganun naman talagang sistema dito sa Pilipinas? Pag karaniwang tao, opinion ko to kung karaniwang tao lang, anong gagawin? Expose agad pangalan. Huli agad. Di ba? Ticket agad. Mga violation, ticket agad. O kaya, kumpiskado ang lisensya, o kaya yung embargo impound yung sasakyan. LTO mismo may sabi binalita na fake daw po yung plaka na number 7. Di ba? Nasa nakaraang content ko po yun tuloy, basahin natin. SEC records obtained by Billionario.com showed 2 Orient Pacific firms, both of which are owned by Gatchalian. The 2 entities, formed in 1889, had Gatchalian, his wife Diwa, and son Kenneth as directors and officers of the real estate firms. Gatchalian had previously denied ownership of the controversial SUV involved in the notorious November 3 incident. Dininay niya, hindi daw po yung kanya. Pero pag-aari ng kumpanya, sabi sa balita na ito, na pag-aari ng kumpanya yung SUV. It took 3 days for the LTO to identify the owner after claiming the 7 plate was fake. Yan na nga, diba? Sabi nga ng LTO, fake. Ano yun? Yung tatay ni, yung kumpanya, sige, itong tamang sabihin siguro. Yung SUV, na pag-aari ng kumpanya, na pag-aari naman ng tatay ni Senator Win Gatchalian, yung kumpanya na yun, gumamit ng peking plaka na pang senador. Ganun ba yun? The driver of the Cadillac, Angelo Edpan, was presented at a press conference by the LTO on November 6. Siya yung driver nun. Along with Omar Genomla, a director of the Orient Pacific, both declined to comment on Gatchalian's ownership of Orient Pacific. Ayan, yung driver. Anong gagawin nila ngayon? Dun sa driver. Kasi yung driver ay natural. Siya yung sumuko. Ibig sabihin, siya yung nagmamaniho nun. Anong gagawin dyan?
Yung pataw na parusa, ano kaya? Patas kaya kung ikukumpara para sa karaniwang Pilipino? Sige nga, mga kaistorya, ano sa palagay po ninyo? Dagdag balita, mga kaistorya, hindi na, nabanggit ko na to kanina. Paki-share po at paki-like. Wait, bakit ako na doble? Tanggalin ko na ito. Paki-share po at paki-like, mga kaistorya. Yan po ang balita at impormasyon na maibabahagi ko po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat, mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang nanonood, sumusuporta, nag-aabang, nakikinig sa mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Higit sa lahat, salamat po sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.